Magandang gabi sa ating lahat at tayo po'y mag-umpisa sa ating pong gawain for our prayer meeting tonight. At sana ay ihanda natin ang ating pong mga puso at isipan para po sa ating pong pag-awit, pakikinig ng salita ng ating Panginoon at ganun din sa ating pong sama-sama na pananalangin. At handa natin ang ating puso at isipan. At siguro, before tayo magpatuloy, ay magkaroon muna tayo ng isang silent prayer. Magkaroon muna tayo ng pagpasiyasat at lumapit tayo sa ating pong Panginoon ngayong oras na ito. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Kami po inyong pinagpala. Maraming salamat din sa buong linggo na kami po inyong ginabayan, tinulungan sa aming pong mga trabaho, sa aming pong pag-aaral, sa kung ano man ang ginagawa po namin sa pang-araw-araw na pumuhay. Ay nawa, Panginoon, ito'y nagbigay sa inyo ng kaluwalhatiang Panginoon. Nawa, Panginoon, ay kayo pong patuloy na maggabay sa amin sa bawat panahon na kami po ay mayroong mga pinagkakaabalahan sa bawat plano na aming pong inumpisahan para sa taong 2026. Nawa, Panginoon, hindi po namin kaligtaan na kami po ay lumapit sa inyo ng sama-sama na nananalangin, Panginoon. Nawa, ang lahat ng aming pong mga concern ay patuloy namin mailapit sa inyo at samahan niyo kami sa araw na ito bilang sama-sama naming pag-aawit, pag-aaral ng salita at pananalangin. Nawa, samahan niyo kami na maging blessing ang gabing ito para sa amin. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating pong Panginoon at hiling ko po na tayo po'y magsitayong lahat. At sa ating unang awitin po natin isang bagay na nagpapaalala sa atin na anuman ang problema na ating pong nararanasan sa mundong ito ay huwag po nating kakalimutan na ating pong bilangin at bigyan pansin ang mga blessing na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nawa makita sa atin yung bagay na pagkilos ng Panginoon sa ating pong buhay. Nang sa ganoon, ang bawat problema ay hindi tayo tutuon doon at makikita po natin yung gabay ng Panginoon sa ating pong buhay at natututunan po natin ang maging grateful sa ating pong buhay. So sa ating pong aawitin, una pong awitin natin ang Count Your Blessing. Name them one by one. Surprise you what the Lord had done.
your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you look at others with the land and gold, in that glass has promised you is wealth untold. Count your many blessings, many cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Purihin po ang ating pong Panginoon. For our next song, awitin po natin ang Amazing Grace. Okay, we're now. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear before I first believed. Through many dangers, toil and snares, I have already come. Had brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Purihin ang ating Panginoon. Maaari na po tayong magsipong lahat. Ngayon po, dako po tayo sa ating pong mga magbibigay ng testimony ngayong gabing ito. So, tawagin po natin si Mama para po sa kanyang patotoo ngayong gabing ito. Good evening po. Salamat sa Panginoon sa opportunity na ako ay makapagbigay ng testimony, pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang
pag-ingat sa akin sa loob ng isang taon at yung mga nakaraan pang taon. And every day na pinapasalamatan ko sa Kanya dahil siya ay laging na gumagabay sa akin. Ngayon ang aking patutuo ay ang ngayon sa loob ng isang taon ay naalala ko na lagi akong pumupunta sa doktor every after 3 months or 6 months na lagi din akong umiinom ng gamot. Continuous yan every day na mga ilang gamot, mga 5 or minsan 7 pieces a day. So, kasi ang mga sakit ko ay hypertension, cholesterol, kidney stone. Yan, nagkaroon din ako ng tubig sa aking puso. So lahat yan ay naranasan ko na minsan nakakalungkot din kasi bakit nangyayari, pero alam ko na ang Panginoon ay nandyan. So maraming salamat sa Lord kasi yung mga finances na mga binibili ng gamot na almost 1.5 a week nasusustain. Kaya kung minsan hindi ako nakaka-prayer meeting ng Sunday ay ganitong Saturday kasi nga minsan pagdating ng mga ganitong oras parang groggy ka na, gusto mo nang magpahinga na kahit hindi ka naman nakakatulog pero gusto ko lang magpahinga. Kaya minsan talaga na minsan sa ating member na sabihin ko na yan, minsan talaga hindi ako nakakapag prayer meeting dahil parang nagugrogi ka na sa pagdating ng mga ganitong oras. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil ang pag-sustain niya sa akin, sa aking kalusugan na nandiyan pa rin, hindi niya ako pinababayaan. Maski na ganun na marami kang iniinom, pero yung aking mga laboratories ay minsan mayroong nagkaroon ng damage, minsan naman ay nawawala dahil nga sa pag-inom ng gamot. Kaya salamat sa Panginoon kasi talagang hindi niya ako pinabayaan na ngayon continuous pa rin. Nung Saturday ay andun ako sa kanya ganitong oras sa doktor sa Bernardino. Ang pinapacheck ko naman doon ay yung aking cardiology na kasi nga mini-maintain yung aking mga lab, yung mga laboratory na blood chemistry. Yun, every 6 months tinitingnan yun kasi maaring may magbago dahil nga sa mga gamot na iniinom. Kaya ayan, laging nung Saturday na yun nakopo ako doon, matagal pa yung pila. Naramdaman ko, gininaw ako, tapos nag-BP ako kasi lagi kong dala-dala ang BP ko. Nag-BP ako, nag-150 over 80, gano'n. 150 mataas yung 150. Pero parang nasasanay naman na ako, parang nakikerry ko naman yung mga gano'n. Pahinga lang ako, nag-inom ako agad ng gamot kasi dala-dala ko rin lagi ang gamot ko. Yan, sabi nung pumasok na ako nung ako na sunod, sabi ko doon parang tumas BP ko ngayon. Sabi niya, oo nga. Tapos, sabi niya, yung ginaw daw ay nakaka-high blood din daw yun. Kasi nga, yung mga ugat mo, pag gininaw ka parang kumikipot. Kaya, yun naman ang paliwanag niya. Pero, yung aking laboratory ay mayroon ako UTI. So, may UTI ako, binigyan ulit ako ng antibiotic. Tapos na ako ngayon ng antibiotic, medyo gumanda-ganda yung pakiramdam ko, lumakas-lakas ako. At yun nga, parang hindi naman ako gininaw. So, sa Monday ulit, pupunta ulit ako sa NKTI naman. Papakita ko naman yung result ng aking
ultrasound ng kidney. So yan, laging monitoring. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga ganon nagagawa ko pa. Kahit ako lang mag-isa sa pagpunta ng ospital, ng mga doktor, kayang-kaya pa naman. So, pasalamat ako sa Panginoon sa binibigay niya sa akin ng kalakasan. So, ngayon, isa ko pang gustong sabihin ay, kapag ikaw pala ay nagkakaedad na, yung parang lagi kang nalulungkot. Hindi ko alam kung bakit ka nalulungkot. Siguro kasi wala akong mga kausap sa bahay. Hindi naman ako mahilig manood ng TV. Minsan sa Facebook lang. Parang ka na, yung malungkutin na ba? Nalulungkot ka sa mga bagay na yung mga bagay noon na hindi mo na nagagawa. Parang gano'n na. Kaya minsan marami ka nang hindi, yung mga used to be na ginagawa mo, hindi mo na nagagawa ngayon. Kaya madalas ko sabihin, bakit kaya lagi akong nalulungkot? Wala naman akong nalulungkutan, basta siguro ang nalulungkutan ko yung mga bagay noon na hindi mo na maibabalik ngayon. So, yun ang reality, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nako-comfort niya naman ako, minsan naaano mo na lang sa mga gawain. So, di ko alam kung ito ba'y normal sa akin. Di ko alam kung ako lang bang may ganito or yung iba ba nakakaranas din ng ganyan. Tulad nung yung pumunta kami kila Buboy nung Sunday. Nung uwian nalungkot din ako sa kanya. Parang lagi ka nang nalulungkot. Nalungkot ako kasi yung hindi na naman kami mag-uusap, unlike noon na andyan sila lagi. Kaya siguro ganun lang. Pero ang akin namang pinapasalamat kasi nga ang Panginoon ay nandiyan dyan na nalilibang ka. Magpatugtog ka lang, mahilig lang ako mag-music sa bahay. Hindi ako nanonood ng radyo. Hindi ako nanonood ng TV, hindi ako masyado. Basta ako lang may music, tuloy ang gawa, yan, nalilibang na ako diyan. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi kahit na nasa old age ka na talaga, mararamdaman mo na yung mga bagay na negative, nararamdaman mo na yung bagay na parang kinukumpara mo na yung ngayon at saka noon. Parang lagi ka na nagre-reminisce ng mga nakaraan na hindi mo na pwedeng ibalik. So, ang kabutihan kasi meron tayong Diyos na nandiyan dyan, na nagpo-comfort sa atin. Kaya, ang akin namang istorya ngayon ay para ito sa akin lang. Pero, iyan talaga ang realidad na mga nararamdaman ko sa ngayon. Kaya, pasalamat ako sa Lord kasi siya ay nandyan at saka yun nga, minsan ay parang nangihina ka na maglingkod. Minsan kasi parang natatamad ka ba? Parang yung bang natatamad ka, parang ang gusto mo na lang gawin ay yung gusto mong gawin. Parang nanghihina ka, pinanghihinaan ka. Pero mabuti ang Panginoon kasi talagang ando doon pa rin yung pag-obey. Ando doon pa rin yung mo sa Kanya, yung pag-serve mo sa Kanya, yung pag-obey mo na kailangan natin ay magsimba, kailangan natin ay gumawa na kung anong pinapagawa sa atin. Ayan, kaya pasalamat pa rin ako dahil kahit naramdaman ko minsan na parang nakakatamad, pero minsan binibigyan pa rin ako niya ng kasiglahan. So ngayon, yan lang ang yan lang ang aking sa ngayong kasalukuyan ng mga
nararanasan at nararamdaman sa mga panahon ito. So, siguro naman, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan lang niya ako ng aliwin. Yan, para, kasi nung ikukumpara ko noon at saka ngayon, noon, pagising mo lang masaya ka na eh. Ngayon pagising mo parang iniisip mo parang parang hindi, parang parang wala kang parang walang sigla. Parang gano'n. Basta nalilibang ka na lang sa mga gawaing bahay. Yun na lang yun. At mabuti kasi malakas ka pa rin, nagagawa mo pa rin, yung mga plano mo, yung mga thinking mo is active pa rin. So, yan ang aking pinapasalamat. Yan lang. To God be the glory. Maraming salamat sa testimony na ating narinig patungkol sa pang-araw-araw na karanasan na nararanasan. Maaring sa ang tawag doon ay mood swing, no? Nagkakaroon ng mood swing. Ako ay nagkaroon ng acidic. Isa sa napansin ko yung mood swing. May time na malungkot ka na wala ka namang kinakalungkutan. Parang wala kang gana na hindi mo naman maintindihan. At sinasabi ko ngayon kay Ait, minsan antok na antok ka na, hindi ka naman puyat. So meron tinatawag na mood swing. No? Pagkatapos ng medyo parang kalungkutan, bigla kang sasaya. Buti nga hindi ako nababaliw pa eh. Kasi yung mood swing parang hindi mo ba siya ma-predict eh. May time na gano'n parang basta malungkot ka na wala kang kinakalungkutan. Nag-worry ka na wala ka naman dapat ikaworryhan. No? Siguro talagang gano'n kapag nagkakasakit yung ating katawan ay nag-a-adjust din, nag-a-adapt din sa ating kung ano yung sistema ng katawan na meron tayo. Naranasan ko ang mood swing na yun nung kasagsagan ng aking hyperacidity na pumayat talaga ako nun. Yung mood swing ko napakatindi. Parang hindi ko maintindihan yung lungkot na wala namang kalungkutan na dapat ikalungkot. So, maaring yun nga ay talagang part na ng pagbabago ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Pero salamat sa kanyang biyaya dahil simula nung pagpasok ito, taon na rin ang lumilipas, no? Na naramdaman ko yung after kong ma-overcome yung hyperacidity, naramdaman ko ulit yung bago kong sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kahit pagod ka, na excitement na andoon na siya palagi, at itong pagpasok ng taon, nandoon siya. So yung dati kong excitement na ako'y bata pa, na-miss ko yun nung time na nag-40 na ako nung pagpasok ko ng 39, 40. Parang doon ko marirecall na parang yung excitement ay parang nawala dahil sa may nararamdaman ka sa katawan mo, parang ganun. Pero after ng isang taon, kung di ako nagkakamali, isang taon, 2 taon, na-adjust ko na yung sarili ko sa kung anong nararamdaman ko, yung sigla ay, parang nakita ko na numbalik siya, yung pagtuturo sa mga bata na numbalik. At ang natatandaan ko pa nga hindi naman turning point, kundi parang yung araw na yun nagkaroon yung mga bata ng Christmas party dito, ng Thanksgiving party. Tapos ako yung nag-host. Na nag-testimony nga ako noon na dati, hindi ako masaya. Mga nakarambuan, hindi na ako parang masaya sa ginagawa ko. Pero nung time na yun, sabi ko parang nanumbalik ang sigla ko. Simula nung time na yun, naaalala ko yung time na yun, December yun. At hanggang ngayon ay nandoon yung kagalakan sa Panginoon. Siguro talagang dala ng nararamdaman na sakit, no? At dagdag pa yung mga worries, dagdag pa yon. Kaya talagang mahalaga na ma-divert yung ating attention sa maraming bagay na mahalaga sa Panginoon. Katulad ng mga gawain natin kasi somehow yung ating pag-iisip. Kapag ka nasa bahay ako, kahit si Ay, pag nasa bahay kami na walang labasan ng ilang araw, parang pakaramdam mo, parang buryong na buryong. Kapag labas mo, parang biglang aaliwalas yung pag-iisip mo, gagaan yung isip mo.
Sabi ko talagang dapat lumalabas tayo para yung makikita ng ating mga mata mag-iiba. So yung ating bigat ng ulo, minsan bumibigat ang ulo kapag nasa loob ka lang nakakulong eh. So nung isang araw, kailan ba ito? Natatanda ko isang araw, nitong linggo lang na nakalipas, lumabas ako ng bahay, parang ako atang bumili ng merienda noon, no? Parang nakarelax ko kasi syempre lagi kang nasa bahay. Simula nung Martes, simula nung Merkules, Huwebes, Biyernes, naka-work from home na ako. So lagi lang ako nasa loob. Tapos nung bumili ako, pumunta ako sa labas, di ko lang kung anong binili ko nung sa kanto ata yon. So parang na-refresh yung mind ko na naka-relax siya. Parang gumaan yung pakiramdam ko at maraming pagkakataon na gano'n kami ni Ayet, pagka matagal na sa loob, minsan kailangan lumabas para ma-relax yung isip natin. So kailangan lang talaga siguro para mas ma-divert yung ating attention sa ibang mga bagay na mahalaga, nandito yung mga gawain na pwede natin atinan at tayo ay makapagbigay tuon sa ilang mahalagang bagay. So part talaga yan ng nagkakaedad at meron nga akong ginagawa ngayon na bago. Itong mga nakaraang buwan, parang na-excite ako matuto ng bago, magsimula ng bago, gawin ang isang bagay na bago. Parang ganun. Alam niyo isang kwento na nag-edad siya ng 40. Pag nag-edad ka ron ng 40, para hindi yung mind mo sa term nating kalawangin, sa edad ng 40, dapat may dinidiscover ka o pinag-aaralan kang bago. No? May isang kwento na mayaman naman siya, pero sa edad na 40, nag-goal siya na aaralin niya ang isang bagay na hindi niya pa ginawa dati. Nag-aral siya ng drums sa edad na 40. At dahil kilala siyang personalidad, nakalimutan ko lang yung pangalan ng dalawang ito. Yung kaibigan niyang artist, may concert, in-offer niya yung sarili niya, ako mag-drums sa concert mo. Magkaibigan, so pinayagan. Talagang effort siya, matuto ng drums. Kasi pagka hindi ka na natututo ng bago sa edad na 40 pataas, magde-deteriorate ka na sa iyong pag-iisip. So kailangan meron kang explore na bago talaga. I-challenge mo yung sarili mo na explore yung bago na hindi mo pa alam. No? Kaya sa edad na 50, kung hindi ka marunong mag-gitara, try mong aralin mag-gitara. No? Para lang ma-exercise yung mind. No? At hindi siya mabuburo. So importante siya. Kaya ngayon, mayroon akong mga ginagawang bago, yung aking Facebook, pinaulit-palitan ko, no? At tinanggal ko na yung mini-maintain kung hindi ko naman na-maintain. Isa na lang, focus sa isa, tapos simula ulit. Every morning, naglalagay ako sa aking notes sa cellphone ng mga bagay na natututunan ko. Ang dami, nakasiguro kaganinang umaga hanggang ngayon, naka-11 learnings ako sa Panginoon. At kapag ka nag-iisip ako, meron nag-spark sa mind ko na maganda yun, sulat ko siya sa cellphone. No? At isa sa sinulat ko doon, live simply, kasi binanggit nga rito kay Ayat, live simply, live humbly, live holy for God's glory. No? At may mga nilalagay ako doon na simple thoughts na pagkatapos ko sa isulat, kasunod noon, naka-close and open and close parenthesis, ano yung reason bakit mo siya nasulat, no? Marami, naka-11 akong learnings ganina sa aking notes at binabasa-basa ko siya from time to time. So ganun talaga pag nagkakaedad, we need to explore more para mas ma-challenge yung ating mga sarili. At hindi tayo masyadong, ma-focus doon sa, yun nga, mag-reminish ng mga time na lumipas na. Kundi lalo ka maging excited kasi meron kang mga nilook forward na gustong explore sa buhay na gustong paglaanan ng panahon. So siguro kailangan talaga natin ng ganung mga initiatives or mga steps na gagawin sa buhay. Katulad ditong evangelism, talagang na-excite ako dito, no? Nung pagpasok ng taon, sabi ko, this year, talagang dito ko ibubuhos yung aking oras, araw sa pag-evangelize. At nakikita ko yung sarili ko, na excited ako, na masaya ako sa ginagawa. No?
Kumbaga, nakakahanap ako ng fulfillment. Bagamat marami pa tayong mga gustong abutin at yung mga inabot natin, hindi pa naman talaga nagsusuko ng buhay. But at least yung kagalakan na gawin mo siya, no? I-challenge mo yung sarili mo na, sabi ko, di ba sabi natin, each family, each one. Very challenging talaga yon. Pero gusto natin i-challenge yung sarili natin na i-stretch yung ating paglilingkod sa Panginoon na para bang nararamdaman mo, para ang gomang hinahatak sa iyong kapasidad na maglingkod sa Panginoon. Kasi kapag ka nawala na ng challenge sa buhay, hindi na rin tayo mag-excel. Ito nga'y medyo challenge ko ng konti, no? Kapag ka nagtatrabaho ako, parang wala akong masyadong ginagawa. Parang sa ngayon, parang 2 taon na namin hindi ganun ka-challenging ginagawa ko. Totoo pala yun na kapag ka nagtatrabaho ka, at wala kang ginagawa, ang akala mo maging masaya ka. Doon ko na unawa na kapag ka wala kang ginagawa sa trabaho, mas lalo kang mabubor at lalo ka lang parang pagod at magre-resign ka na lang. Alam niyo, may isang kwento niyo bago magsimula na ating pag-aaral. Isang magaling na staff, nataas na posisyon na siya. Kinuha siya na i-kontrata yung isang project, parang gagawa siya ng paper dun sa project na yan. Kung mahusay siya, tinapos siya, binigyan siya ng 1 year mahigit para tapusin. Kung magaling siya, tinapos siya ng 6 months. Natapos niya. So, yung sumunod na mga buwan, wala na siyang ginagawa. At ayon sa kwento, dahil sa wala siyang ginagawa, na-bore na siya, hindi na siya na-challenge, hindi na siya nag-exert ng much effort, nag-resign na lang siya. No? Kaya nga sana hindi pa ako mag-resign kasi wala ko na ginagawa. Hinahamon ko nga yung ating boss na ibigay mo sa akin yung mga trabaho na pwede mo nang ibigay para nang sa gayon ay mas sa nagkakaedad, mas gusto mong na-explore mo pa yung iba mong kakayanan. So, ang gusto natin habang tayo ay tumatanda, lalo tayo nagiging excited sa Panginoon. Ipag-pray natin yung testimony ni Bebe, baka kailangan na ang gabay at pagtulong sa kanya ng Panginoon na muling panariwain yung kanyang kagalakan sa bawat araw na siya gigising. So, salamat sa testimony. At tayo naman, na mga bata pa, siguro paalala yun sa atin na huwag natin sayangin ang bawat araw na lilipas kasi hindi na yan babalik talaga. No? Hindi na yan babalik talaga. Hanggat may pagkakataon, ibigay natin yung ating buong makakaya sa Panginoon. Ngayong gabing ito, ang ating focus is evangelism at ito'y napakagandang talata na gusto kong ibahagi sa inyo about pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo magsitayong lahat at ating basahin ang ating mga Biblia sa inyong mga kopya. Nariyan, pwede niyong basahin o tignan, buksan sa Colossians chapter 4, verse 2 to 4. At tayo ay mag-aral. Colossians chapter 2, verse 2 to 4. Ready? Basahin natin sabay-sabay. Sa aking translation ay NIV. Sa inyong nakikita ay ESV yan. Pero basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Pagpalain ng Diyos ang kanyang pagkakabasa, pwede na tayo magsipo. Ang title ng ating pag-aaral ngayong gabi ay Supplication for the Advancement of the Word of God. Supplication for the Advancement of the Word of God. Mula ngayong January hanggang March, ang ating pag-uusap po is evangelism na tulad nga ng sinasabi ko ngayon, kaganina, na ito ngayon yung isang bagay na para bang nagbibigay sa akin ng sigla, evangelism, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes disappointing sapagkat maraming mga gusto kang abutin pero hindi tumatalima sa Panginoon. But nonetheless, yung kagalakan mo sa pag-evangelize ay hindi nakarely paano tutugon ang tao sa iyo. Kundi ang kagalakan mo sa pag-evangelize ay nakalagak doon sa Diyos na siyang nag-utos sa iyo. No? Yun ang dapat na makita natin kasi talagang very disappointing, challenging ang evangelism. At minsan kaya tayo para bang madaling panghinaan kasi doon nakalagak yung ating kagalakan kung ano magiging tugon ng tao.
Subalit ang nakikita kong magandang paalala sa atin, huwag natin hayaan ang ating excitement, yung ating fire mag-evangelize ay nakatuon sa paano sila tutugon, kundi sa Diyos lamang na nag-utos sa atin. So ngayong gabing ito, yun ang gusto kong ibahagi about evangelism, particularly yung ating title na Supplication for the Advancement of the Word of God. Alam po ninyo, evangelism is a spiritual work. Evangelism is not just a mere task, ito ay spiritual work that necessitates the work of God. No? Mahalaga po nating maunawaan yun, hindi lamang siya activity ng church, hindi lamang siya program ng church na dapat nating salihan, kundi ang evangelism ay spiritual work that necessitates the work of God. Kaya dito pumapasok ang kahalagahan ng prayer. This is the very reason why prayer is important part of evangelism. Ang panalangin ay mahalagang bahagi ng evangelism. Without it, kung walang panalangin, ang magiging mangyari sa atin, magtitiwala po tayo sa ating sariling karunungan at magtitiwala tayo sa sariling kalakasan. Without prayer, the tendency is to trust our knowledge and to trust our strength pagka walang panalangin. Sa evangelism, prayer is one of, maganda ito, natutunan ko na habang nagbubulay-bulay ako sa jeep. Pumasok sa isipin ko, what is evangelism in the context of prayer? At ito yung aking, kumbaga, somehow ay binigay ng Panginoon ng karunungan about what is prayer. In evangelism, prayer is not the least we can do. It is the first thing we must do. Sabi ko, Lord, ang ganda nun ah. Sa jeep ako na, no? Sa jeep. Ganda nun ah. Prayer is not the least thing we can do. It is the first thing that you must do. Okay? Kasi pagka iniisip natin na evangelism, ang tendency, sige na, mayroon ba tayong budget? Saan tayo pupunta? Ano ang gagamitin natin tool? So, ang nangyayari kapag kasasabing evangelism, mga gamit, anong date, anong budget. But firstly, first and foremost, prayer, evangelism is, kumbaga, nag-i-start doon sa pananalangin. Kaya sabi ko, Lord, thank you doon sa paalalang yon. No? Salamat sa paalalang nyo na ang laki ng role na ginagampanan ng panalangin para sa aming pag-i-evangelize. So, nilagay ko ulit siya sa cellphone ko. No? So, parang nagiging habit ko na siya every time na may parang something na magandang wisdom na binibigay sa akin ng Panginoon. Hindi naman ko ibig sabihin na magiging bula ang propeta na ako'y nakakarinig ng something from the Lord. No? Hindi natin ibig sabihin ng gano'n. But from day to day, mula sa salita ng Panginoon sa papanalangin, sometimes pag nagre-reflect ka about the topic, merong i-inspire, ma-instill sa iyo ang Panginoon na napakagandang katotohanan o prinsipyo na ang sarap lang itago at balik-balikan pagdating ng araw. So prayer is very much important. Sa Matthew chapter 9, makikita natin doon, ang sabi ng Panginoon, the harvest is plenteous, but the workers are few. No? May disbalance eh. And I believe, until now, kung ang Panginoon na narito at titignan niya po ang mundo, same statement sa sabi ng Panginoon, wow, the harvest is plenteous, but the workers are few. Then in verse 38, ano sabi ng Panginoon? Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest. So hindi sinabi ng Panginoon, ang dami ng mga tao, schedule tayo ng evangelism. Bukas, lalabas tayo. Hindi. O kaya, ang dami ng mga tao, kailangan natin na mag-raise ng funds para masuplayan yung ating ibibigay sa kanila at sila ay ating maabot. Kundi ang sabi ng Panginoon, makita niyang napakarami ng dapat anihin. Ang sabi niya, you pray. That's why I say in evangelism, prayer is not the least we can do. It is the first thing we must do. Yung pananalangin. The starting point of prayer or the starting point of evangelism is not preaching but prayer. Sa Tagalog, ang unang hakbang sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay hindi ang pangangaral kundi ang pananalangin. That's the very starting point. At alam ni Pablo yun sa ating binasa sa ating talata kaganina. Paul knows that. And that's why he entreats the church at Colossae, sabi niya, you pray. Alam naman natin si Paul ay missionary.
At naiintindihan niya ang malaking role ng panalangin sa kanyang ginagawang ito ng pag-aabot ng mga tao. Ang panalangin at pangangaral ay mga pamamaraan na itinalaga ng Panginoon. God foreordained ways and means by which the church has to actively and faithfully engage for the building of the kingdom of God. Ang ibig ko sabihin dito, ang panalangin at ang pangangaral ay dalawang bagay na itinalaga ng Panginoon na pamamaraan upang ang kanyang paghahari ay mangyari sa sangkalupaan. So prayer and preaching are God's ordained ways and means that we are to participate actively and faithfully. Sa ating talata, dalawang bagay lamang ang aking gustong ibahagi. Number one, God is the one who works in building the kingdom of God. So we must come to Him in prayer. God is the one who works in building the kingdom. So we must come to Him in prayer. Sa Tagalog, ang Diyos ang siyang nagtatatag ng kanyang kaharian. Kung kaya, dapat tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Ang sabi ni Paul, devote yourselves to prayer, keeping alert it with an attitude of thanksgiving. So yung pananalangin na sinire-request ni Paul sa mga kapatiran ay pagpapakita that evangelism, mission, is God's work. Kaya kailangan tayong lumapit sa Kanya. Kailangan tayong mag-consult sa Kanya. Dito sa konteksto ng Colossae, maraming mga false teachings silang nasasagap at mga iba't ibang katuruan about worship ng mga angels, no? Marami silang hindi lang nila problema yung financial paano magta-travel. Ang isa sa malaking challenge sa kanila is yung iba't ibang katuruan na lumalaganap, tapos yung kanilang ituturo din ay isang bagong katuruan sa kanilang kapanahunan. So napaka-importante ng role ng prayer na nire-request ni Paul sa mga kapatiran. Ang sabi ni Paul, devote yourselves. Ang ibig sabihin ng devotion sa konteksto ng prayer na binasa natin, this devotion, itong devotion ito, ibig sabihin ay constant trust and dependence of God. Ang pananalangin ay pagpakita ng isang malalim at matatag na paniniwala at pananangan sa Panginoon. So every time we pray, we show that confidence and trust sa ating Panginoon. At pagkasinabi natin to devote means to intentionally spend time in prayer. No? Parang sinasabi ni Pablo dito, ipag-pray nyo ako. Ipag-pray nyo ang gawain. And you do it not just once. Sana maging laging part ng inyong buhay na ipanalangin nyo ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And you devote, kumbaga, you spend time intentionally for this specific request ni Paul about preaching the gospel. That is intentionally spending time in prayer on a regular basis. No? Ibig sabihin, parang tayong tinuturuan dito na dapat pala bahagi ng ating pananalangin ay paano ang kikilos, paano ba magiging pagkilos ng Panginoon sa pagbabahagi ng ating salita, ang salita ng Panginoon sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Kaya nung sinabing devote, hindi lang ito one time na pangyayari, kundi maging part ng kanilang buhay on a regular basis. Ito pa yung magandang thought na naisip ko habang ginagawa ko ang devotion na ito. Nilagay ko dito, our seriousness in reaching the lost is first seen in our readiness to share or proclaim the gospel. Ito yung pagkaka-state, no? Our seriousness in reaching the lost is first seen, not in our readiness to share and proclaim the gospel, but through sincerity and consistency in prayer. Ibig ko sabihin dito, ang ating pagiging seryoso sa pag-abot ng mga tao, hindi yung nakikita na, ready ka na mag-preach, ready ka na mag-share, no? On the go ka na. Hindi doon, kundi yung ating tinatawag na seriousness in reaching the lost, nagsisimula sa ating sincerity and consistency in prayer. No? That's why prayer is a starting point of evangelism. At kapag kanilaktawan natin yung starting point na yon, we miss the very opportunity para kumilos ang Panginoon sa pag-i-evangelize natin. So hindi natin kailangan magmadaling, mag-rush tayo, mag-share agad tayo ng gospel, but we must spend time
praying. Na ihanda tayo ng Panginoon, i-ready tayo ng Panginoon. Our seriousness in reaching the lost is first seen not in our readiness to share or proclaim the gospel, but through sincerity and consistency in prayer. Then sabi ni Paul, devote yourselves to prayer. Keeping alert, sa ibang translation, alertness or pagiging buhay, no? Pagiging alerto. Alertness means while we put our trust on God in prayer, our hearts and minds are always on the lookout on what the enemies might put on our way to ensnares us. Ang ibig ko sabihin dito, pagka sinabi ni Pablo na keeping alert, ibig sabihin habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo namimiss focus or hindi tayo para bang nakakot on guard ng kalaban upang tayo ay magkakamali, no? Habang tayo ay nakatuon sa ating pagtitiwala sa Panginoon, ang ating mga puso at isipan ay laging nagmamasid, nagbabantay, nag-iingat na hindi tayo madaya ng mundong ito. At ang description na gusto kong gamitin illustration dito ay nung si Gideon ay sinabihan ng Panginoon, ito lamang ang isasama mo sa gera, yung mga umiinom at hawak ang kanilang mga armas. That's being alert, no? Na hindi ka basta-basta pipikit ng mata at isusubsub mo yung bibig mo doon sa tubig, tapos iinom ka. Kundi habang nire-refresh mo yung sarili mo, yung physical body mo, ang isipan mo, ang puso mo ay patuloy na nagmamatsyag. No? At yun ang gusto kong bigyan ng picture dito pag sinabi ni Pablong, be alert or keeping alert. Being alert also means having a discerning heart to recognize the leading of God even amid difficult situations in life. Kapag ang puso daw natin ay laging alerto sa Panginoon, ang dali mong malaman yung kanyang kalooban. Na siguro, isa sa talagang bagay na dapat nating i-cultivate. Paano ba ang puso kong ito, Panginoon, na magiging discerning sa lahat ng iyong kalooban sa aking buhay? No? Importante, napakahalaga niyan. At itong ganong klaseng experience na para bang you are longing so much doon sa kalooban ng Panginoon, ay madalas natin nararanasan, particular sa personal kong testimony, sa mga time na ikay nagre-reflect, no, sa time na ikaw ay nag-iisip, sa time na ikay nagbabasa, sa time na ikay nananalangin, or sa time na moment na para bang gusto mo lang alamin, ipanalangin sa Panginoon ang kalooban niya. So parang gusto mo siyang i-cultivate yung pusong Panginoon. Paano ka ba madidiscern ang iyong kalooban? At nabigay ko nga testimony sa inyo na ako ay 3 months na wala. Siguro yun ang pinakamatatandaan kong very intensive yung aking longing to know the exact will of God. Na kahit sa malilit na bagay, parang nagiging sensitive ka. Ano kaya ang leading ng Panginoon sa akin sa mga itong pangyayari sa buhay? That's being on alert ng pusong manare-recognize yung leading ng Panginoon amid difficult situations in life. Bakit ito importante sa konteksto ng evangelism? Kasi sa kanilang kultura o sa kanilang konteksto na persecuted, para ang hirap ma-discern yung kalooban ng Panginoon. Para ang laging immediate action, ay, umiwas ako dito kasi mukhang yari, ang buhay ko ay nasa threat, no? Napaka-importante during their time, lalo na sila ay persecuted kasi clouded sila ng fear, ng doubts, ng worries, ng uncertainties, anong mangyayari sa kanila bukas. So yung pagpusong kayang ma-discern yung kalooban ng Panginoon kahit sa mga difficulties ay napakahalaga sa evangelism. No? Upang magawa natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon kahit sa mga sitwasyon na para bang ang hirap ng ating kalagayan. Being on alert also means having a discerning heart to recognize the leading of God even amid difficult situations in life. Hindi lang sinabi ni Paul na devote, be alert, and sabi niya, thankfulness, pagpapasalamat. So ang nakikita natin dito na binabaybay ko sa inyo isa-isa is about we must come to God in prayer because He is the one working
And we pray with devotion, with alertness, and with thankfulness. Pagdating sa thankfulness, it is an attitude toward God. Isang attitude sa Panginoon where we are to willingly accept kung paano ang Panginoon kumikilos sa atin, ano ang Kanyang ginagawa sa atin. We accept God working in our lives and where God is leading us. Being thankful, ito nga yung message na binigay ko sa funeral service doon sa nanay ni Sister Aleli. Hindi siya common passage. Usually kapag funeral service, ang pag pinag-aaralan dyan, Jesus Christ is the resurrection. Magkakaroon ulit ng pagsasama pagdating ng araw. So usually about hope sa coming days. So balit, sabi ko, pwede kaya itong aralin ko at yun ang ibahagi ko sa funeral service about being thankful. At yun nga, pinag-aralan natin yun dito, no? Nung Sunday, first Saturday and first Sunday, yun ang naging laman ng ating pag-uusap about being thankful sa ginagawa ng Panginoon. At binigyan din ko rin sa kanila na yung thankfulness is accepting whatever God is giving you. Being thankful means you accept, you embrace what God is allowing to happen in your life. No? At sa konteksto ng evangelism, nung sinabi ng Panginoon, you pray for me, sabi ni Paul, pray for me with thankfulness, ang gusto kong ibigay na paliwanag dito sa konteksto ng evangelism at sa konteksto nila Paul, na parang sinasabi ni Pablo na saan man tayo dalhin ng Panginoon, ano man ang iparanas sa atin ng Panginoon, sa pag-abot natin sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya, dapat ang ating puso ay laging marunong magpasalamat. Nang ibig sabihin ng pagpapasalamat is you accept wholeheartedly saan ka dali ng Panginoon, ano iparanas sa ng Panginoon, makulong ka man, katulad ni Pablo, pagbantaan ka man. So, sa lahat ng pinagdaanan ni Pablo, never natin mababasa yung kanyang complaint, yung kanyang reklamo sa Panginoon. Kundi ang lagi natin makita ay pusong nagpapasalamat at tumatanggap anuman ang pinagkakalob sa kanya ng Panginoon. So, nung kanyang sabihan ang church, you pray, devote yourselves sa prayer, and magkaroon kayo ng alertness, and be thankful. No? That means an attitude toward God that we are willingly accepting the work of God in our lives, kung saan niya tayo dinilid at kung ano pinaparanas sa atin. We thank God even before we proclaim the gospel. No? Kumbaga, sinasabi, ang konteksto kasi na tinitingnan natin sa passage is about reaching people. No? And then, kung titignan natin yung prayer of thanksgiving, nakikita natin that thanksgiving in the context of evangelism happens not after the event of evangelism, but even before you do evangelize. You're already thanking God. Bakit tayo kailangan magpasalamat bago pa tayo mag-evangelize? Bakit nandoon na yung pusong handang magpasalamat bago pa tayo mag-share ng gospel? Because we believe that hindi mawawalang kabuluhan yung ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. His word will not return void. Na para bang bago tayo mag-evangelize, sure na tayo. Binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon that whatever happens, His word will not return void. It will accomplish kung ano man ang purpose ng Panginoon. May tumanggap man o wala, rejoice because yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon is accomplishing the very will of God. Kaya nandoon na agad yung attitude ng pagpapasalamat. No? Nandoon na agad yung heart na magpapasalamat kasi walang masasayang sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, ang sabi ni Paul, devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. So, ang binigay kong principle is number 1, God is the one who works in building the kingdom of God. So, we must come to Him in prayer with this loyalty, consistency, and sincerity, with alertness and heart that is willing and ready to accept whatever God wants us to do or any experience that God wants us to go through.
The second, God is the one who builds His kingdom, so we must align our prayer request with how He works. God is the one who builds His kingdom, so we must align our prayer request with how He works. At makikita natin dyan ilang mga sinabi ni Pablo. If we look at this text sa ating binasa, kung titignan at pag-aaralan siya sa konteksto ng evangelism, kasi mayroong color ng evangelism ang kanya binabanggit dito eh. Kasi sasabihin niya, you pray for us na kami magkaroon ng opportunity. So, bagamat ang pinaka-main theme is prayer, pero itong prayer na ito na binabanggit ni Paul ay merong principle ng evangelism. So kung titignan natin ito sa context ng evangelism, we can learn that there are three important concerns that we need to always include in our prayer. Na kapag sinabi natin, we must align our concerns sa Diyos na kumikilos para sa pagtatag ng kanyang kaharian. Number one, pray for the workers. Pray for the workers. Okay? Number one, sabi ni Paul, praying at the same time for us as well. Okay? So sa pag-uusap ng evangelism, isa sa mahalagang concern na dapat natin pinapanalangin na alam natin, naka-align dito sa kalooban ng Panginoon, is to pray for the workers, pray for those God are using for the expansion of His kingdom. This simply means that Paul is very much dependent, number one, on the importance of his partnership with the church. Nung sinabi niya, you pray for me, pinapakita sa atin dito, malinaw na mahalaga kay Paul yung partnership ng church at saka siya. No? At siya ay sumasandal doon sa partnership na yon. Kanyang kinikilala na mahalaga ang role ng church pagdating sa kanyang missionary journey. Kaya nagawa ni Pablo maabot ang maraming mga churches sa Asia Minor, I believe because there were churches, Christians, praying for him. No? Sa tingin ko, hindi magagawa ni Paul ang ganong ka-expansive na ministry without the prayer and support of local churches. So para sa kanya, bilang missionary, ang halaga ng aking partnership with these churches, or particular sa Colossae, with the church when it comes to prayer para sa missions. So, sinasabi niya, pray for me. Ipanalangin niyo ako. Kung paano si Pablo ay ipinapanalangin ng mga churches, kanya ring hinihiling na ipanalangin siya ng mga kapatiran. Makikita niyo sa Philippians, sinasabi ni Paul, I am praying for you. Every time I remember you, I am thankful sa Panginoon. Kasi part ng partnership nila yon. But this time, sa Colossae, ang kanya namang hinihingi, ipanalangin niyo ako. So isa sa nakikita nating kalooban ng Panginoon kapag tayo mananalangin when it comes to evangelism, I believe it is God's will for us to pray for those people God being used para sa expansion ng kingdom. Na dapat nating makasanayang gawin. Na I believe we do it very seldom sa ating mga practical at personal na mga prayer time. That's why I am appealing sa bawat isa, katulad ni Pablo, na ngayon tayo ay nasa evangelism, and I am volunteering myself to work more for evangelism. So my appeal is also, katulad sinabi ni Pablo, you pray for me. You pray for Ayet, you pray for Zed, Zek, and Seth. Kasi sila ay magiging katuwang ko sa evangelism. And I believe if you do that, that is aligned sa kalooban ng Panginoon. We are to pray about what are the things that are, kumbaga, aligned doon sa kalooban ng Panginoon when it comes to evangelism. Hindi lang ito nagpapakita ng importance kay Paul ng kanyang partnership with church nung sabi niya, pray for me. Nagpapakita rin ito ng kanyang dependence sa Panginoon, sa Diyos. Kinikilala ni Pablo that God is the one
working in his life. Without this God, he can do nothing. So sinasabi niya sa mga kapatiran, you pray for me. And then, hindi lang natin ipagpa-pray, isa lamang sa mga kalooban ng Panginoon nakikita ko na ipapanalangin natin about evangelism, hindi lang yung workers, we also to pray for the opportunity. Kaya ang sabi ni Pablo, that God will open up to us a door for the word. Ipanalangin niyo ako at ipanalangin niyo na magbukas ang Diyos ng pintuan para ipangaral ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ito pa yung magandang reflection ko sa talatang ito. Gusto ko ibagay sa inyo. This means, unless God opens the door, we cannot have room for evangelism. No? Kung hindi bubuksan ng Panginoon pintuan, wala tayong magiging silid para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So Paul is telling the church, you pray for us and that God would open a door for the word, that unless God opens the door, we cannot have room for evangelism. Sinasabi ni Pablo, pray that God would open the door for us, for the word, so that we may proclaim the mystery of Christ. So makikita natin, even yung opportunities, kasama sa ipinapanalangin. No? Kung gusto natin magbahagi, kung ang church natin gusto maging active sa evangelism, ipag-pray nyo yung mga talagang may puso sa evangelism. Pray nyo kami. And then, hindi lang kami pag-pray, ipag-pray nyo na Panginoon magbukas ng pintuan. Na? Magbukas ng mga opportunities. Magbukas ng mga pagkakataon. Na itong mga taong ito pinapanalangin natin ay magkaroon ng pagkakataon may bahagi si Kristo. Kaya ang laki ng role ng church when it comes to evangelism. And sabi ko nga, prayer is not the least you can do. It is the very thing you must do. Is to pray. To open opportunities. And I believe, siguro, subjectively, I believe, sinasabi ko na, ito yung reason bakit hindi tayo makapag-evangelize na nakikita natin walang opportunity. Because somehow, we forget to ask the Lord, Lord, please open an opportunity for me. Magbukas ka ng mga pagkakataon sa akin. Pwede ba, Lord, na bigyan mo ako ng discerning heart kung paano ako kumilos, na binubuksan mo ang pagkakataon na ako'y makapagbahagi ng salita mo. Siguro isa sa mga maaring lack natin, we forget to ask the Lord to open opportunities. Kaya dapat matutunan natin ito sa ating pananalangin. Thirdly, hindi lamang yung messenger, hindi lang yung opportunity ay panalangin natin, pati yung message. Pati yung message. Sabi ni Paul, so that, sabi, ipag-pray nyo kami, mag-open ang door ng opportunity so that we may proclaim the mystery of Christ. Ibig sabihin, unless God opens the door, walang pagkakataong magbahagi ng salita ng Panginoon. And nung sinabi ni Paul dito, mystery of Christ, this refers to the salvation of Gentiles. Yung binabanggit ang misteryo ni Kristo ay patungkol sa kaligtasang plano ng Panginoon para sa mga hintil katulad natin. Ang tawag dito sa Lumang Tipan ay misteryo. Mystery in the Old Testament. Dahil ang Lumang Tipan, ang focus niya ay doon sa bayang Israel, ethnic Jew. Na kung saan ang Panginoon laging nakikipag-deal sa mga Jew, doon lagi ang focus sa Old Testament. Sa Old Covenant, the focus is more on the old ethnic Israel. Bagamat sa simula't simula pa, bago palikain ang langit at lupa, plano na ng Diyos na iligtas, hindi lamang yung Hudyo sa kanilang biological na pagkakalagay, kundi iligtas ang mga tao, sila man ay Gentiles, ay pinili ng Diyos at nais iligtas ng Diyos. At yun ay plano ng Panginoon, both for the Jews and Gentiles, even before the foundation of the world. Subalit yung Gentiles ay hindi pa ganun kalinaw sa Lumang Tipan. Yung inclusion ng Gentile was not part of the Jews' anticipation. Sa Lumang Tipan, hindi nila ina-anticipate na may mga Gentiles na talagang part ng kingdom ng Panginoon. Kasi ang turing nga sila mga Gentiles, mga outcasts, mga aso.
So sa Old Testament, hindi nila ina-anticipate ng mga Hudyo. They never anticipate the inclusion of Gentiles sa redemption ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon magliligtas at itatatag ang kanyang kaharian. Maliban nung dumating na ang bagong tipan, the New Covenant, na ang si Kristo na muling nabuhay ay nagsabi, "Go and make disciples of all nations." Kaya nga, di ba si Peter, matatandaan ninyo, nung pumunta siya doon sa bahay ng isang, kalimutan ko yung pangalan niya, nanaginip muna siya ng mga hayop. Na iba marunong pinapakain siya. Sabi ng Panginoon, "Huwag mo nang ituring na marumi ang aking nilinis." Doon lang nila unti-unting naunawaan ang mga Gentiles pala ay part ng salvation na pinlano ng Panginoon. Kasi sa Old Testament, hindi siya ganon ka-inclusive. No? Kaya ang tawag doon ni Paul ay mystery. Na ngayon, sa bagong tipan, ay hinayag na ng Panginoon. At ang sabi niya doon sa Acts, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth, anticipating ng salvation kasama na ang mga Gentiles. No? Bagamat sa simula, plano ng Diyos na iligtas both elect and Jews na kanyang hinirang, but the inclusion of Gentiles was not part of Jews' anticipation on how God would redeem and build His people until the command given by Christ in the New Covenant to go and make disciples of all nations. So, in the Old Covenant, the inclusion of Gentiles remained mystery. Isa pang nakatagong katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng mystery. Something that is hidden. Pero part ng plano, pero hindi pahayag. But in the New Testament, in the New Covenant, it became clearer that salvation is not through physical birth, not physical circumcision, but spiritual work of God, of the Holy Spirit in the heart of man, whether he or she a Jew or Gentiles. So sabi doon ni Paul, huwag nyo lang kaming ipanalangin. Okay? Huwag nyo lang ipanalangin na magkaroon kami ng opportunity. Ipanalangin nyo rin yung mensaheng sasabihin namin. No? Nakikita nyo ba na from the start, up to the preaching of the gospel, up to the conviction ng taong nakikinig, nandoon yung kilos ng Panginoon. Walang anumang sa sequence na yan. Wala dyan, sa sequence na yan, kahit isa, na wala ang Panginoon. No? Kundi sa lahat ng pangyayari, every sequence, mula doon sa pananalangin patungkol sa pag-open ng opportunity, sa mensaherong mangaral, doon sa pagbukas ng pintuan, doon sa taong makikinig at sa kanyang conviction, nandoon lagi ang pagkilos ng banal na Espiritu because we believe salvation is God's work. So sabi natin, in the New Testament, it became clear that salvation is not through physical birth and not physical circumcision, but spiritual work of God, work of the Holy Spirit in the heart of man, whether he or she a Jew or a Gentile. So, you pray for the message. No? Ipanalangin natin yung mga mensahe. Kapag tayo nagtuturo sa mga bata, mostly ang kinikater natin ngayon, mga batang malilit na, paano mo ipapaliwanag ang lalim ng kaligtasan? Lalo ngayon ang ating mga topic ay medyo talagang pang-adult na topic. Ang challenge, paano mo ibababa sa mas batang nakikinig? No? Kasi sa akin, parang hindi na ako personally favor doon sa bini-baby talk mo yung mga tao. Baby talk, parang pagkaing pambata. Yung parang kailangan unti-unting marinig, unti-unting matutunan natin ng mga members yung mga principles, mga ideas about Christian life and ating belief na hindi tayo laging bini-baby talk. For the longest time, ito yung aking observation. Kahit ang tagal na ng isang member sa church, pero pagdating sa mga paniniwalang doktrina, hindi pa. Bakit? Hindi nila kasalanan. Kasi laging bini-baby talk. Laging mga practical na apply sa buhay,
magsipag tayo. Pero when it comes to deeper principle ng Christian life, hindi talaga makasabay. Kasi for the longest period of time, laging baby talk ang approach. But we must pray na ang lalim at yaman ng salita ng Panginoon ay maintindihan. Kaya ang sabi sa talata na sumunod, ito siya. You pray also for us, for which we have also been imprisoned. So, binanggit natin, you pray for us, because the consequence is serious. Subalit, ang gusto kong bigyan panandiin sa ating pagtatapos, yung dulo na sinabi ni Paul. You pray for clarity of message, that I make it clear in the way that I ought to proclaim it, clear, which is how I ought to speak. So makikita yung kabuuan nung prayer request ni Paul. Ang lawak niya. Siya isang missionary na pumupunta sa iba't ibang lugar na may iba't ibang paniniwala ang mga tao, iba't ibang background ng mga tao. Ang sabi niya sa mga kapatid sa Colossae, you pray for me. Pray that God would open the opportunity. And kapag ang Panginoon nagbukas ng opportunity, hindi pa tapos ang ating pananangan sa pagkilos ng Panginoon. Hanggang sa pangangaral at pagkaintindi ng pangaral, kailangan nating manangan sa Panginoon. Kaya sabi dito ni Pablo, ipanalangin nyo kami na yung mensaheng aming ipapangaral ay maging malinaw, that we make it clear. No? Na sana maintindihan ng batang ito yung sinasabi naming soteriology. Kapag pinaliwanag ko sa inyo, alam niyo ba yung soteriology? Ito yung pag-aaral patungkol sa kaligtasan. So but mayroon pa akong gustong bigyan ng din sa sinasabi ni Pablo na that I make it clear in the way I ought to be. Hindi lamang ito patungkol doon sa galing ni Pablo magpaliwanag, kundi kakayanan ng mga nakikinig na maintindihan ang kanyang pinapaliwanag. Anong ibig ko sabihin dito? Yung kakayanan ng nangangaral na maging maliwanag ang mensahe at yung kakayanan ng nakikinig na maging malinaw sa kanyang mensahe ay mga bagay na pinagkakatiwala natin sa Panginoon dahil ang Panginoon ang kikilos doon. Nakita niyo ba yung evangelism? Na lahat yan kilos ng Panginoon. Nasaan ka dyan? Naandudong ka lang sa isang sitwasyon na nagtitiwala ka sa gagawin ng Panginoon. Nasabi ni Pablo, sana itong mensaheng aking pinapangaral ang maging klaro. Hindi dahil sa mahusay siya bilang isang nag-aral kay Gamaliel, magaling sa law. Kasi hindi niya na kailangang ipanalangin ito kung kaya niya na ipaliwanag. Pwede niya sabihin, nag-aral ako under Gamaliel. Ako ay scholar ni Gamaliel. I can teach you the Word of God without prayer. Kaya kong ipaliwanag sa inyo yan. Pero tinuturoan tayo, hindi. Yung ating kaalaman, kakayanan ipaliwanag, at yung kakayanan ng nakikinig na maintindihan is God working in our lives. Kaya sabi natin sa ating punto, God is the one who builds His kingdom, so we must align our prayer request with how He works. Tanong, how God works? He works through the life of messenger. He opens the door, the opportunities, and He gives clear understanding and exposition of the Word of God. No? Yun yung mga mahalagang items na sana ngayong gabi ay naipakita ko sa inyo at na-instill sa bawat isa atin na dapat nating i-consider sa ating mga pananalangin. As I end, prayer is not the least you can do. It is the first thing we must do. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya sa amin. Salamat sa paalala sa amin that prayer is the starting point of true evangelism. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, we learn to trust you and we learn to depend on you, not on our own. In Jesus' name, Amen. Purihin ang ating pong Panginoon sa ating pong nadinig na mensahe ngayong gabing ito. Kumbaga, supplication for the advancement
of the Word of God. Sana sa ating pong natutunan ay patuloy po natin itong mai-apply sa ating pong buhay. Ngayon po, dako po tayo sa ating pong panalangin. Meron po tayo mga prayer item na nakalista dito at ating pong ipapanalangin ng ating pong Sister Len. At dahil po wala po si Brother Cha, siguro ako lang po ang kanyang katuwang ngayong ano. Okay. So, siguro, pag-pray po natin yung unang-una yung government. Then, sabi po dito sa government ay political rivalry. And then, God's will for VP's impeachment. Vice President ba to? Impeachment. And then, case to be filed in February. And then, salary increase. So, sunod din natin ipag-pray ang ating pong church. Unang-una po dyan yung Joint Worship Service Functionaries. Ito po ay gaganapin sa January 25, next Sunday. And then yung mga mag-practice ng band, choir, and then yung ating pong speaker na si Pastor Ed, si Brother Randy na munguna sa ating pong program, and then yung mga magpipreside at kung sino pang mga functionaries. And then afternoon activity on January 25. So bali maghapon po tayo sa ating pong gaganapin na joint gathering sa 25. And then Sunday worship service para bukas ang ating pong magiging speaker na si Brother Bell, ang ating pong magiging presider, song leader, ang inyong lingkod. And then yung mga magsa-song offering at yung ating pong mga member at mga attendees at ating pong mga visitors. At ganoon din po sa ating pong church ay isama din po natin doon yung Sunday school and then yung afternoon youth fellowship na every Sunday po natin itong ginagawa. And then sunod din po doon yung ating pong each family reach one. Sana ay patuloy po natin itong ginagampanan bilang ating pong ministeryo at goal po natin for the year of 2026. Opportunities, readiness of the heart to invite and share the gospel, and wisdom and discerning heart. And then, sunod po natin doon yung paparating na bagyo, tropical depression, pinakaunang bagyo sa taong 2026 na sinasabi ay signal number 2 na daw sa Bicol. So, sana hindi naman ito masyado makapinsala sa ating pong bansa. So, sa ating pong mga prayer na iyan, siguro po akin pong ipapanalangin na lang yung ating pong church. Lahat po ng prayer item sa ating pong church ay aking pong ipapanalangin. And then, ipanalangin na lang po ni Ate Len yung about government, yung each family reach one, and then yung tropical depression. Okay? So, yung po ipapanalangin ni Ate Len. Siguro unahin ko na lang po ang ating pong panalangin. Hiling ko po. Okay, Ate Len na lang siguro. Si Kuya Cha. Ay, family ni Kuya Cha. Okay, buti ko makalimutan, ano. So, unahin ko sa ating pong prayer, hiling ko po tayo mag-sit tayong lahat at tayo po ay sama-samang manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Pinupuri ko po kayo, pinapasalamatan na kami po ay inyong ginagamit, Panginoon, sa anumang gawain ng aming pong church, Panginoon.
At bilang isang church, kami po ay natutulong-tulong, Panginoon, para maisagawa, Panginoon, ang bawat activity. Maging sa lokal man o kahit sa aming pong joint gathering, Panginoon. Kaya amin pong pinapanalangin, Panginoon, nilalapit sa inyo ang aming pong mga gawain sa gabing ito. Unang-unang doon, Panginoon, yung aming pong darating na joint worship service sa darating na January 25. Unang joint gathering ng HESED sa taong ito. Nawa, Panginoon, sa aming pong pag-uumpisa or kick-off ng aming pong topic ay maging makabulahan, Panginoon, ang aming pong gaganapin na worship service sa araw na ito. Unang-una doon, pinapanalangin po namin ang aming pong preparation ng mga functionaries, Panginoon. Yung magiging song leader, yung magiging band member, ang mga tutugtog, Panginoon, na susuporta sa aming pong program. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga choir na aawit. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung aming pong speaker na si Pastor Ed, Panginoon, na siyang magbabahagi ng mensahe niyo po. Dalangin po namin sa lahat ng mga functionaries ito, sa song leader, sa band, sa choir, sa program head, Panginoon, sa magpipreside, at lalong-lalo na sa aming pong speaker, nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa araw na ito. At ang aming pong pagtayo at kung ano man mga bagay na aming pong hahawakan na instrumento or mga technical, ay lahat ng ito ay mibigay sa inyo ng kaluwalhatian, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming pong pagkakaisa, maging maayos po ang aming pong program sa aming pong joint worship service. Lalong-lalo na po ang aming pong speaker na si Pastor Ed. Nawa ang lahat ng kanyang mga napag-aralan na ibabahagi sa araw na ito ay kami po ay matuto at ma-challenge, Panginoon. Lalo na bibigyan pansin namin ang vision at mission ng aming pong church na inyong pinagkaloob sa amin. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong speaker na mabahagi at maunawaan po namin ang mensaheng ito. Pinapanalangin po namin yung other activity sa January 25 sa afternoon. Nawa, Panginoon, ay lahat ng mga dumating ng umaga ay nakuroon pa rin ang desire magpatuloy hanggang hapon. Nang sa ganoon, amin pong ma-enjoy ang fellowship sa bawat isa. Nakasama po namin ang kapatiran sa HESED Talipapa, HESED Damong Maliit, at dito sa HESED Santa Lucia. Na-enjoy po namin ang pakipagsalamuha, ang aming pong fellowship, paipagkamayan. Nawa, Panginoon, kayo pong pumanguna sa aming pong aktibidad pa na gagawin po namin sa hapon sa January 25. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang aming pong Worship Sunday service bukas, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang inyong lingkod na makapag-preside, makapag-song lead, Panginoon. Ang aming pong mga na-practice, Panginoon, ay aming pong maayos na perform bukas para sa inyong kalawalhatian. Nawa, kayo po ang patuloy na gumamit sa aming pong mga talento. At kayo lamang, Panginoon, ang madakila at maitaas. Nawa, Panginoon, ang inyong mga kapatiran
na pupunta ay kayo po ang pumanguna sa kanila na makapunta dito ng maaga. Sa ganoon, sama-sama kami. Ini-enjoy po namin ang fellowship. Ini-enjoy po namin ang sama-samang pag-aawitan. Ini-enjoy po namin ang sama-samang pagpipray. Ini-enjoy po namin ang sama-samang pakikinig ng inyong salita. Kaya, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang ibang functionaries tulad ng mga ushers, tulad din ng mga mag-serve sa aming pong tithes and offering, at gunin din po yung aming pong special number, Panginoon. Nawa, kayo po ang pumanguna sa aming pong mga preparation. Kayo po ang patuloy na gumamit sa amin. Ganun din po ang aming pong speaker na magbabahagi ng inyong salita. Lahat ng kanyang mga napag-aralan, mga natutunan sa kanyang pag-aaral, Panginoon, ay nandoon yung kanyang passion, Panginoon, na maibahagi ito sa amin bukas. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po siya na maibigkas ng tama yung mga bagay na napag-aralan niya, Panginoon. Nang sa ganoon ay maunawaan po namin ang kanyang nais iparating bukas, Panginoon. Kaya Lord, kayo po magpala sa aming pong gawain bukas. Pagpalain po mga functionaries lahat ng gaganap sa aming pong program na ito. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang aming pong Sunday School na aming pong naibalik, Panginoon, simula pa ng itong January ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami na unang mga linggo pa lamang, Panginoon, ay marami na po kaming natututunan, Panginoon. Nawa, magpatuloy po ito na nakaka-attend ang mga kabataan, mga children or youth, nakaka-attend ang mga mothers, at nakaka-attend po yung mga men na sila po ay nakakapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Kayo po ang pumanguna sa aming pong pag-aaral na ito, na magamit namin ito para lumalim pa po ang aming pong pagkaunawa about sin, about your grace, about your love. Nawa, Panginoon, ay mas makilala pa namin kayo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung afternoon youth fellowship. Every Sunday, Panginoon, pinapanalangin po namin na ito'y magpatuloy, Panginoon. Mag-umpisa yung bagay na dati yung Hesed ay kumbaga parang nangihina yung youth. Sana sa pagkakataong ito, yung nabuo ni Pastor na pag-gather sa mga youth, sa mga bagong youth man or mga dating youth man, nawa, Panginoon, magpatuloy ang fellowship na ito, magpatuloy ang pag-aaral, Panginoon, magpatuloy yung kanilang desire, Panginoon, na sila po ay matuto sa inyong salita, Panginoon. Nawa, dumating ang araw, Panginoon, na sa mga youth na hinahawakan ngayon, darating ang araw, sila po ay nakakatuwang na sa aming pong worship service, at lalong-lalo na din po na nakakatuwang po namin sila na ibabahagi ang inyong salita. Dumating ang araw, Panginoon, isa sa mga youth na ito ay nagiging leader, Panginoon, ng aming pong church. Dahil marami po sa aming, Panginoon, nag-umpisa talaga sa youth. Kaya ngayon pa lamang pinapanalangin na po namin ang mga youth na ito, na sila po ay lumago at ma-nurture, Panginoon, hanggang sa dumating ang araw na sila po ay ma-equip ng inyong salita, at hindi po sila mai-equip ng mundong ito, Panginoon. Kaya Lord,
tulungan niyo po ito na magpatuloy. Kaya pinupuri namin kayo sa mga kabataang uma-attend, Panginoon. Salamat po sa mga gawain po namin sa aming pong church. Ito yung pagpalain at ito'y magbigay sa inyo ng kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Patuloy po tayong manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa mga natutunan namin na kami po ay patuloy na alalahanin na manalangin muna bago, Panginoon, gawin ang mga plano namin sa buhay at mga activities sa church, Panginoon. Patuloy kaming kumapit sa iyo at dumepende, Panginoon, sa iyo. Amin pong pinapanalangin, Panginoon, ang aming gobyerno, Lord God. Salamat po dahil meron po kaming government, Panginoon, na amin pong sinusunod, Panginoon. Salamat po sa mga buhay ng aming mga pinuno. Nawa, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan upang kami po ay pamahalaan, Panginoon. And we pray, O God, dun po sa mga politician, Panginoon, na nagtutunggali o na nag-aaway-away, Lord God. Bigyan niyo po sila ng pusong mapagkumbaba, Panginoon, at pusong may pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Ang sagan ay tigilan na po nila, Panginoon, ang pag-aaway-away nila, Panginoon. And we pray din po, Panginoon, yung plano nyo sa buhay ng aming Vice Presidente, Lord. Ano man po ang kalooban nyo sa buhay niya, kayo po ang siyang nakakaalam, Panginoon. Nawa, bigyan nyo po siya ng katatagan, O God, at kalinawan ng isip, Panginoon, at patuloy na kumapit, Panginoon, sa iyong kamay, Panginoon. Maraming salamat po din sa trabaho, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Nawa, bigyan niyo rin po ang bawat empleyado ng increase, Panginoon, ang sagin matugunan din po ng bawat empleyado ang pangangailangan ng bawat pamilya, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gobyerno namin, Panginoon. Nawa, bigyan niyo po sila ng karunungan, O God, na pamahalaan ng aming bansa, O God. At bigyan niyo po sila ng pagmamahal, ng may katapatan, patuloy silang maglingkod sa bayan ng may katapatan, katarungan at pagmamahal sa bayan, O God. And we pray din po, Panginoon, sa aming activity na each family bring one, ay ipinagkakatiwala ko rin po sa inyo, Panginoon, nawa ang bawat pamilya ay magkaroon po ng desire na magdala po, Panginoon, ng kaluluwa, Panginoon. Isang kaluluwa man lang, Panginoon, dito sa church, Panginoon. Nawa ang bawat pamilya ay maipanalangin din nila yung gusto nilang tao na makakilala din po, Panginoon, sa inyo, Panginoon. And we pray, O God, na ang bawat pamilya ay makiisa, Panginoon, sa ministry na ito. And we pray din po, Panginoon, sa family ni Lasol, O God, lalong-lalo na po sa kanyang father na may nararamdaman yun, may sakit, Panginoon. Nawa, Lord God, ang inyong pagpapagaling, Panginoon, ang siyang maranasan ni Tatay, Panginoon. Nawa, palakasin niyo pa po ang kanyang katawan, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang pagalingin, O God, at bigyan niyo rin po ng comfort yung family nila and financial, Panginoon, na pangangailangan. Ano man po yung kanila pa pong kailangan, ay kayo po ang siyang magkaloob sa kanila, Panginoon. And sa inyo po namin pinagkakatiwala ang pamilya, Panginoon, nila Sol, O God. And we pray also din po, Panginoon, sa tropical depression na nakikita sa aming lugar, Lord God, especially, Panginoon, sa Bicol. Ipinagkakatiwala din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga pamilya, mga tao, Panginoon, na nasa Bicol na maapektuhan nito, God. Ilayo niyo po sila sa bagyong ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang hawakan, Panginoon, at patuloy din po silang magtiwala sa iyo. Maraming salamat, O God, sa amin pong mga prayers na naipanalangin sa iyo, Panginoon. Ang kalooban niyo lamang po ang siyang masunod. Maraming salamat sa gabing ito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, tayo po ay dako po sa ating pong pagpe-prayer kasama ang ating pong mga pwedeng maging kagrupo ngayong gabi. So tayo po ay hanap ng apat na kasama sa ating pong grupo. So syempre yung mga youth or children, syempre ihiwalay po sila. So yung pahanap po tayo ng makasama po natin, apat sa isang grupo.
Hello. Okay. Tayo po'y dumako na po sa ating pong closing prayer. At this time, tawagin ko po si Brother Ben para i-close po tayo sa ating pong prayer. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po na gawain ito, Panginoon. Lord, salamat po na kami po ay nagkaroon ng palakasan, Panginoon. And kami po ay nakapanalangin, Panginoon. At kami po ay nakalapit po sa iyo, Panginoon. Nasabi po namin yung nilalaman po ng aming pong mga puso, Panginoon. Lord, nawa ngayong gabi ito, Panginoon, sa aming pag-uwi, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, at panibagong kasiyahan, Panginoon, sa pagpunta rito, Panginoon. And yung mga kapatid po namin na wala ngayon, Panginoon, Lord, ipaalala niyo po sa kanila yung kahalagahan din po ng gawain bukas, Panginoon. At kahalagahan din po ng gawain ito, Panginoon, na nawa sa susunod na Sabado ay makasama namin, Panginoon, makasama namin sila sa gawain ito, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng maayos na tulog ngayong gabing ito. At dalhin niyo po kami sa lugar na ito, Panginoon, na meron pong kapayapaan at kasiglahan sa aming pong mga puso, Panginoon. Dinadakila ka namin, itinataas ang iyong pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.